3,000 taon na ang nakalilipas, ang mga bundok na nalalatagan ng niebe ay natatakpan ng gabing iyon, wala ang buwan. Sabay-sabay na bumagsak ang 79 wenchans. Libu-libong palaso ang tumaas sa himpapawid, ngunit wala sa kanila ang nangahas na sa kailaliman ng mga bundok na niebe, isang itim na bitak ang nasa kalangitan. Isang lalaki ang lumabas sa siwang. Siya ay hubot-hubad, hubad ang mukha, at may suot na maskara. Sa gitna ng maskara, may natutulog na mata ng puno. Nang magmulat ang mata na iyon, biglang nahulog ang mga bituin sa langit ng 300 gramo. Ano yun? Ang mga disipulo ng Suan Seosek ay hindi pa nakakita ng ganoong pag-iral. Kapag ang Suan Seosek ay lumubog sa kadiliman, hihihip ang malamig na hangin at magliliwanag ang ilaw. Ang ilaw ay hindi malaki, ngunit ito ay magpapailaw sa kalahati ng malamig na kailaliman. Hindi ito lalaki. Siya ay tinatawag na Zuju, ang huling tao sa mundong ito. Siya ang dakilang tao na nagmula sa labas ng mundo. Ang mundong ito ay dapat. Isang kamay lang ang itinaas ng lalaking iyon. Ang langit ng mga bundok na nalalatagan ng niebe ay gumuho ng kalahating oras. 4 na salita ang nahulog. Sabay-sabay na nabasag ang 10,000 barya ng malamig na kalaliman. Ang pattern ng itim na ginto ay iginuhit bilang isang siyam na guhit na dragon. Pumunta ito sa Xuanxiao Gate at pinatay ito. Nang malapit nang masira ang gate, may tumayo sa kanlurang bayan. Ang kanyang pangalan ay Yun Huaixu, ang ninuno ng pamilya. Siya rin ang huling lock ng Xuanxiao West Town. Ang mga alagad ng pamilya yun ay sumusunod sa utos. Nang gabing iyon, ang mga disipulo ng pamilya yun ay nasa hugis ng isang sinulid at binabantayan nila ang Xuanxiao West Town. Umiihip ang hangin. Ang puting bundok, libu-libong linya, ay iginuhit bilang isang kalawakan sa ilalim ng kanyang. Alam niya na ang kapangyarihan ng langit ay masasalamin. Ngunit gusto pa rin niyang sindihan ang bituing nawasak. Ang unang bituin sa siyam na guhit na bayan ng ulap. Nahulog ang bituin. Nahulog ang bituin sa malamig na kalaliman. Ang siyam na guhit na dragon ay naharang sa unang pagkakataon sa labas ng gate. Naglakas loob ang merman na samantalahin ang pagkakataon. Pero isang mata lang ang nakikita ng outside world. Naging itim ang bituin. Sinamantala ni Yun Huaixu ang pagkakataon. Maaaring dumihan ng labas ng mundo ang kalangitan. Kung ang pagkuha ng pagkakataon ay hindi sapat, pagkatapos ay kunin ang iyong buhay. Sa buong mundo ang pangatlo. Sa mundo. Tingnan mo ang mundo sa kanila yan. Mundo. Ito ay gayon, Danny. Tanong. Tungkol sa Gudeng, tinatawagan kita pabalik. Kapag lumubog ang araw, magugulo ang mundo. Kung bumagsak ang West Formation, masisira ang gate ng bundok. Senior, hindi babagsak ang West Formation. Kaya ginamit ni Yun Huaixu ang dalawang kamay para hawakan ang bandila. Nabali ang magkabilang kamay kaya ginamit niya ang balikat niya para hawakan ito. Ang pangungusap na ito, ang West Formation ay hindi babagsak, sinindihan ang huling natitirang kaluluwa si Gudeng ng 10,000 gintong mata, at naging estatwa ng pinakamataas na langit at lupa. Ang rebulto ay binuksan ng siyam na watawat ng kahoy. Ang madilim na enerhiya ng malamig na pinagmulan ay nawala sa mga piraso. Ito ang huling bandila ng pangunahing karakter, at gayon din ang kanyang huling buhay. Ang huling watawat ng siyam na watawat ng kahoy. Ang gintong gabi ay durog sa langit, ang ulap ay nahulog sa lupa. At ang madilim na araw ay natigil sa gitna ng malamig na pinagmulan. Ang kaluluwa ng mga patay ay natatakan sa loob ng 300 taon. Ang madilim na araw ay nasira, at sa unang pagkakataon ang dakilang enerhiya ng labas ng mundo ay kinalagkat lang siya pabalik sa labas ng mundo. Nang makumpleto ang selyo, ang katawan ng pangunahing karakter ay nagsimulang maging isang lampara. Babalik ako pagkatapos ng 3,000 taon. May magsisindi ulit nitong lampara. Dahil ang lampara na ito ay hindi kailanman inihanda para sa henyo. Inakala ng mga tao na ang tanging makakapag-ilaw nito ay ang pinakanakasisilaw na Tianjiao ng Xuan Seosek. Hindi. Ngunit natawa ang pangunahing tauhan. Dahil napakahusay ng henyo at masyadong magaan ang kanyang buhay. Hindi niya mahawakan ang henyo at hindi niya kayang hawakan ang lampara na ito. Sa loob ng 3,000 taon, iniwan ng pangunahing tauhan ang huling pag-asa sa isang di pinanganak ay dapat isang mortal na tinapakan ng tadhana at ayaw pa ring lumuhod. Isang tinig ang narinig at ang malamig na pinagmumulan ay tinatakan hanggang sa mamatay. Ang niebe ng ulap ay nahulog sa dulo ng West Town. Nakatingin pa rin ang kamay sa sirang bandila. Senior, ligtas ang West Town. At ang sinaunang lampara ay natutulog sa kailaliman ng malamig na pinagmulan. Makalipas ang 3,000 taon, dumating dito ang isang binata na hinatulan ng sekta bilang isang mortal. 3,000 taon na ang lumipas. Nakarating na kami. Han-er, wag mo akong tingnan. Ina, hindi maganda ang hitsura mo. Magaling na ako. Kailangan mo lang sumulong. Han-er, hindi kami natatakot. Noong bata ka pa, maaari kang magdala ng panggatong at ngayon ay maaari mong tiyak na lakarin ang walang kamatayang kalsada. Magsisimula ang pagsubok. Tara na. Dalawampung patpat ng kahoy. Ang young master ng pamilya Lu ay talagang isang natural na ipinanganak na walang kamatayan. Ang talentong ito ay natatakot na pumasok sa panloob na pintuan. Shenhan, hindi mo ba ibinenta ang lupaing ninuno para magtanim ng mga immortal? Nagbebenta ng lupang ninuno. Ang mortal ay ang mortal. Sa tingin mo ba ang walang kamatayang pinto ay kailangan daw niyang ilagay lahat ng bahay dito? Shenhan, wag mo akong hayaang maghintay ng matagal. Siya nga, wag pansinin. Umakyat ka at tingnan mong mabuti. Nandito na ang walang kamatayan.
Hindi man lang ito isang spirit cup. Ito ay isang buong pamilya. Ibenta ang lupa upang linangin ang mga Sobrang immortal. nakakatawa. Kuya, pwede ko bang subukan ulit? Ang pagsubok sa spirit cup ay hindi mali. Ako ay nagdusa mula noong ako ay bata. Maaari akong pumili ng tubig, magsanay ng mga espada at mapuyat. Ang paglilinang ng mga immortal ay hindi pagpili ng tubig. Kung hindi ka pawisan, magbibitak ang kahoy. Ito ang nagliligtas buhay na pera ng mortal na pamilya. Kita mo, ang mga merienda ay madumi. Ang mortal ay ganito. Sanay na siyang lumuhod. Putulin ito. Ano? Walang cutting? Hindi ba ito ang nagliligtas buhay na pera na ipinagbili ng iyong ama sa lupa? Hindi kayang bayaran ng iyong ama ang iyong buhay. Alisin mo ang iyong mga paa. Tandaan ngayon. Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang linangin ang mga immortal. Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang maging pinuno ng taong naglilinang ng mga immortal. Ngayon ay tinapakan mo ang aking kamay. Sa hinaharap hanggat kailangan kong umakyat. Pupunta ako sa lugar kung saan hindi mo na ako matatapakan. Naglakas loob ka bang sabihin ang hinaharap? Hindi sapat ang natapakan mo sa maghapon. Hindi ko gusto ang sinabi mo ngayon. Alin? Sabi mo akyat ka. Natatakot ako. Takot ako sa isang mortal. Kung gayon, bakit ka pumunta sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Shenhan, hindi mo naiintindihan. Ang mga immortal ay hindi mga lugar kung saan ang mga taong tulad mo ay maaaring manatili. Kaya gusto mong turuan ako ng mga patakaran? Ang mga patakaran ng paaralan. Ang paaralan ay hindi maaaring mag-away sa isa't isa. Hindi ka paaralan. Sa kabilang buhay, huwag kang pumunta para linangin ang mga immortal. Ang mga buto. Biro. Ang pinakamatigas na buto sa mundo ay hindi kailanman immortal. Sila ang mga butong napatayo matapos matapakan ng tadhana. Anak, gusto mo bang mabuhay? Bakit? Nakaluhod pa rin si tatay sa ilalim ng stage. May isang taong tumapak pa sa kamay ko. Kailangan kong ipaalam sa kanya na masasakit din ang buto at maaalala. Tapos umakyat. Mula ngayon, hindi ka nabibigyan ng paraan ng langit. Ginagamit mo ang katawan na ito para tumama sa isang kalsada. Sino ka ba? Chuju. Ako. Sa nakaraan. Ngayon, isang multo sa sirang lampara. Huwag magpanggap na matigas. Sumigaw kung masakit. Hindi ba masakit? Medyo kawili-wili ito. Maaari mo bang hayaan akong linangin ang mga immortal? Hindi. Ngunit maaari kong gawin na hindi mo tanggapin ang iyong kapalaran. Wala kang espiritual na ugat, bali ang iyong mga buto. Ayon sa normal na kasanayan, hindi ka maaaring uminom. Kaya kailangan ko pa ring maging. Sabi ng iba, wala kang silbi, wala ka talagang silbi. Ang mga buto ay walang espiritual na mga ugat, ngunit mayroon pa rin silang kaluluwa. Ang mabubuting tao ay gumagamit ng espiritual na mga ugat upang sumipsip ng hangin. Wala kang espiritual na ugat, ginagamit mo ang kaluluwa para itaboy ito. Ang iba ay naglilinang ng kaluluwa, sinasanay mo ang kaluluwa. Gaano kasakit ang pagsasanay sa kaluluwa? 10 beses na mas masakit kaysa sa kamay mo ngayon. Hayaan mo ba akong protektahan kung kaya mong kumapit, hindi mo na iniisip. Habang tumatagal ang iniisip ko, mas natatakot ako. Halika. Ang pagsasanay sa kaluluwa ay hindi maaaring gawin sa ilang salita. Magiging ilusyon ka. Ang pinakakinatatakutan mo ay durog. Ano ang pinakakinatatakutan ko? Pumasok ka at tingnan mo mismo. Mga buto, walang kwentang bagay. Ibinenta ng iyong ama ang bukid at nagbenta ng biro. Ang iyong ina ay may sakit na ganyan at siya lamang ang umaasa na lumabas ka. Han, bumaba ka sa bundok. Hindi gumaling si nanay. Shenhan, tingnan mo. Kahit anong hirap mo, mortal ka lang. Hindi mo mapoprotektahan ang sinuman. Kahit ang iyong dignidad ay nakabatay sa pagluhod. Nasasaktan ako. Madaling mamatay. Isa lang ang anak ko. Sumulong ka na lang. Nakaluhod na ako minsan, kaya ang pagluhod ng isang beses ay wala. Nang panahong iyon, ito ay para kunin ang espiritual na pagkain ng aking ama. This time, hindi na ako luluhod hanggang mamatay. Paatras ng isang hakbang. Iyon lang para ngayong gabi. Magpatuloy. Mamamatay ang nanay mo. Tumahimik ka. Pagsisisihan ng iyong ama ang pagbebenta ng bukid. Hindi niya gagawin. Hindi ka mananalo sa lungsod. Pagkatapos ay matalo ng 100 beses. Manalo minsan. Nagsasanay ka pa ba? Tuloy bukas ng gabi. Hindi mo kinasusuklaman si Lucheng. Put. Gusto mo siyang patayin? Napaisip ako. Saka bakit hindi mo sabihin? Sabi ng nanay ko, hindi daw magiging aso ang isang tao kung nakagat siya ng aso. Gusto ko siyang manalo, pero ayokong maging siya. Okay. Tandaan ang pangungusap na ito.
Ang pinakamahirap na bagay sa pagsasanay ay hindi upang manalo sa kalaban. Malinaw kang hinihila ng dilim. Hindi ka pa rin mangahas na buhayin ang iyong sarili sa kadiliman. Ikaw, ikaw, hindi ka ba nahulog sa dagat? Gumapang ako pabalik. Ano? Hindi lang namatay, bumalik din siya sa ospital. Hindi siya namatay. Pagkatapos ay hayaan siyang mabuhay. Tingnan natin kung gaano katagal ang isang mortal. Shenhan, nababaliw ka na ba? Hindi baliw. Ito ay cancer sa baga. Paano kung nasira? Kung nasira, iluwa mo. Ayaw mo talagang mabuhay. Zhao Yuan, ilang taon ka na sa ospital? 5 taon. Gusto mo bang lumabas? Sino ba ang ayaw? Ngunit ito ay mabuti para sa amin upang mabuhay. Ayokong mabuhay. Sa tingin mo gusto kong mabuhay? Sinubukan ko rin ang espiritual na ugat. Umiiyak ang nanay ko sa oras na iyon. Ang sabi niya ay magaan ang kalahating pulgada. Ngunit 5 taon ng pagkakalibing, hindi lahat ay kayang baguhin ang kanilang buhay. Hindi kita tinatawanan. Natatakot akong magtagal ka hanggang sa huli at mamatay. Zhao Yuan, kung bababa ako ng bundok ngayon, paano ang pera ng nanay ko? Ibinenta ng tatay ko ang lupa. Hindi ko masabi sa kanya na sinubukan ko ito sa loob ng 3 araw. Pero mamamatay ka. Alam ko. Kaya isang gabi na lang yata ang natitira sa akin. Ano ang pinapractice mo ngayong gabi? Yinke. Wala ka man lang espiritual na ugat. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo gamitin mo ang kaluluwa. Okay, umupo ka. Ginagamit ng karaniwang mga disipulo ang espiritual na ugat upang iguhit ang espiritu. Kung wala kang espiritual na ugat, kailangan mong hayaan munang sumikat ang liwanag ng kaluluwa. Kung hindi mo kayang hawakan, bumaba ka ng bundok. Magpatuloy. Sa tingin mo maaari kang manalo sa pamamagitan ng pagpapatuloy? Ang buong lambak ay hindi mababago ng isang mainit na dugo. Masasaktan ka, mabibigo ka, tatawanan ka. Mapapanood mo ang iba na umakyat sa langit at mamamatay ka ng kalahating pulgada. Alam ko. Alam mo, Hailian. Dahil wala akong ibang paraan. Bakit ka nandito? Ang lakas ng baga ay napakalamig na masusunog ang iyong katawan. Hindi ako makakapasok sa espiritual na pool. Kung gayon, hindi mo magagamit ang kaluluwa. Zhao Yuan, sinabi mo lang na magaan ang kalahating pulgada. May sariling hangin ang mundo. Ang katawan ay may sariling tulay. Ang mga espiritual na ugat ay iba. Ang kaluluwa ay ang tulay. Nararamdaman mo talaga? Napakaliit. Napakaliit. Totoo naman. Kulang na buhol ang lakas ng baga. May isang daga na palihim na umiinom. Kuya Lu, hindi nagamit ang lung power. Hinayaan ba kitang magsalita? Hindi ginagamit ang lakas ng baga. Ang mga patakaran ng angkan ay hindi nakasulat. Sabihin mo sa akin ang mga patakaran ng angkan. Hindi ka mangahas makinig. Ang lakas ng loob mo. Shenhan, nagbago ka na. Tinutulak ang mga tao sa malamig na bukal. Dapat mayroong ilang mga palatandaan. May ebidensya ka ba? Magkakaroon ng ebidensya. Sige, tuturuan ulit kita. Saan ka nagsuan siyaw? May mga taong hindi nangangailangan ng ebidensya. Shenhan, hindi ka ba marunong umakyat? Sa pagkakataong ito, magpatuloy sa pag-akyat. Kuya Lu, hindi tayo makakalaban. Hindi naman siya outsider. Huwag maging matigas ang ulo sa kabilang buhay. Lucheng, sa tuwing tinutulak mo ako pababa, bibigyan pa kita. Pagkatapos ay naaalala mo ng malinaw. Ikaw bastard, sa pagkakataong ito ay akyatin mo ang iyong sarili. Okay, umakyat ako. Umakyat sa araw ng pagtatasa sa Marso. Shenhan, hindi ako nakatulog kagabi. Hindi rin ako nakatulog. Kinakabahan ka pa. Kinakabahan, takot matalo, hindi nakakahiya. Takot na tumayo. Hindi ito kabiguan. Shenhan, Kuya Lu, gusto mo bang? Hindi na kailangan, hayaan siyang mahiya. Hindi pa siya nakakalabas. Ano ang silbi ng pananatili sa bahay ng 3 buwan? Tapos na ang oras. Sabihin mo na. Bitawan mo ako. 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 Walang silbi, wala kang silbi. Narinig mo ba yun? Takot. Takot.
Pagkatapos ay dapat ka ring matakot. Kapangyarihan ng kaluluwa. Naging matagumpay ang pagtatasa ng ospital. Impossible. Hindi ako makainom. Matanda. Ano ang gusto mong sabihin? 3 buwan na ang nakalipas, sinabi mong hindi ako makakapasok sa kagubatan ng kawayan. Tinatanong mo ako. Hindi ako maglakas loob. Gusto ko lang sabihin na umiinom lang ako ng hangin ngayon. Hindi sapat. Buti na lang alam mo. Ang pag-inom ng hangin ay hindi nangangahulugan ng paglalakad ng malayo. Alam ko. Kaya tuloy-tuloy ako sa paglalakad. Shenhan, nagawa mo na. Ginawa mo talaga. Ginawa mo rin. Shenhan, may mali sa mga talaan ng patrol sa bundok. Pero dinala ako ng Jelv Hall. Shenhan, ikaw ay nasa bawal na lugar ng Hanyuan. At nagsasagawa ng kasamaan. Alam mo ba ang iyong krimen? Hindi ko sinabing nagsasanay ka ng masama. Siyempre, hindi niya sinabi. Palihim lang niyang sinusuri ang records ng Mountain Patrol. Ang criminal record ay kahinahinala. Ano ang kinatatakutan mo na malaman niya? Shenhan, 3 buwan na ang nakalipas, nahulog ka ba sa Hanyuan? Bakit hindi mo ito iniulat? Napalingon ako sa oras na iyon. Walang kahit saan upang magulat. Hindi mailantad ang sinaunang parol. Nakaligtas ako sa ilalim ng lambak. Lamang sa ito. Elder, si Hanyuan ay nangahas pa na huwag salakayin ang mga disipulo. Isa siyang rebelde. Bakit kailangan niyang mabuhay? Mukhang kilalang kilala ni Kuya Lu si Hanyuan. Paano mo nalaman na nahulog ako sa kailaliman ng Hanyuan? Alam ng buong tribo na mapanganib ang Hanyuan. Nanghuhula lang ako. Pagkatapos ay dapat suriin ng bilangguan ang mga talaan ng patrol sa bundok 3 buwan na ang nakakaraan. Suriin kung sino ang naglipat ng mga alagad sa patrol sa bundok. Suriin kung sino ang nagpasara kay Liu Yingzhen. Shenhan, rebelde ka talaga. Kuya Lu, ano ang inaalala mo? Isa kang rebelde. Bakit mo ako sinisiraan? Kung gayon ikaw ay isang tagalabas. Bakit sa tingin mo ako ay nagsasanay ng masama? Elder, handa akong suriin. Suriin ang mga meridian, suriin ang mga kaluluwa, suriin ang mga kasanayan. Maglakas loob ka. Gusto kong hilingin sa Jello Hall na imbestigahan ang isa pang bagay. Magsalita. Ang ikapitong panuntunan ng Suanxiao Sect. Ang parehong sekta ay hindi pinapayagan na magsagawa ng kasamaan. Ang ikatlong tuntunin ay hindi pinapayagan na isara si Liu Yingzhen. Ang ika-negatibo 21 na tuntunin ay ang mga alagad ng panlabas na sekta ay hindi pinahihintulutang gamitin ang mga bagay ay gumawa ng masama at kumilos na parang gumagawa ng masama. Dapat siyang tanungin. Pagkatapos ay kumikilos ang isang henyong disipulo na para bang nananakit siya ng mga tao. Dapat ba siyang mag-imbestiga at manakit ng mga tao at ma-frame? Gusto mong mamatay? Kuya Lu. Kuya Lu, ito ang Jello Hall. Ay re-record din ang iyong mga salita. Tama na. Pagkalipas ng 7 araw, isang eksperimento ang isinagawa sa labas ng mundo. Dinala ka sa kagubatan. Kung matuklasan mo ang anumang bakas ng kasamaan, ikaw ay itataboy sa sekta. Kung walang bakas ng kasamaan, mababawi mo ang iyong pagkakakilanlan at maimbestigahan ang insidente ng Hanyuan. Susundin ko ang utos mo. Akala mo mananalo ka? Hindi ako nanalo. Saka anong ipinagmamalaki mo? Hindi lang ako natalo. Pinahirapan ka ba nila? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Isa lang ang sasabihin ko. Kung sino man ang maglakas loob na kalabanin si Shen Han sa eksperimento sa kagubatan, ay siya pa ang mahihirapan kay Lucheng. Lucheng! Zhao Yuan, gusto mong maging bayani. Hindi ko lang kayang makita kayong kung gayon, nangangahas ka bang tulungan si Shen Han? Zhao Yuan, kalimutan mo na. Shen Han, sino sa tingin mo ako? Inaamin ko natatakot ako sa pamilya Lu. Pero mas natatakot ako na baka isang araw maalala ko ang araw na ito at isipin na hindi ako tao. Iiwan ko ito ngayon dito. Kasama ako sa isang team kasama si Shen Han. Kung gusto mong maalala, tandaan mo ang pangalan ko. Okay. Pagkatapos mangyaring tandaan ang isang pangusap. Yun Zawi. Ang una sa eksperimento sa kagubatan ay hindi makipaglaban ng pribado. Ang pangalawa ay huwag saktan ang iyong kapwa alagad. Ang pangatlo,
Tinuturuan mo ako ng mga patakaran. Hindi kita tinuturuan. Pinapaalalahanan kita. Isa akong disipulo ni Xundihi. Tumutulong lang sa mga patakaran. Buti sinabi mo. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka nakatayo sa tabi mo. Kung lalabag si Shenhan sa mga patakaran, parurusahan ko siya. Kung ikaw, Lu Cheng, lumabag sa mga patakaran, paparusahan din kita. Ang lakas ng loob mong parusahan ako. Maaari mong subukan. Shenhan, mas matigas ang babaeng ito kaysa sa iyo. Salamat po. Salamat sa ano? Hindi ka pa lumabas ng buhay. Shenhan, hindi ka talaga kinakabahan. Kinakabahan ako. Natatakot akong hanapin ang prutas. Saka bakit parang hindi ka naman natatakot? May tunog ng tubig kapag hinog na ang prutas. Alam mo yun? Ang iba ay pumasok sa tagong palasyo mo ang magic. Hanapin ang magic ay hindi makapagliligtas ng buhay ngayon. Pwedeng magic. Isang tao. Tulong. Zhao Yuan, Shenhan, huwag kang lalapit. Hindi ba ito si Zuping? Dumating kami upang iligtas ka, ngunit sinabi mo sa amin na huwag lumapit. Sinabi ni Kuya Lu na malas ang sinumang tumulong kay Shenhan. Huwag. Hindi ka ba matigas ang ulo? Natatakot ako. Pero ayoko talagang mamatay dito. Niligtas mo talaga ako. Iligtas kita. Paano kanya tinawanan kanina? Nakalimutan mo. Nakalimutan mo. Iniligtas kita hindi dahil tama ka. Hindi dahil nawala ako. Shenhan, Dati, kaya mo pa bang maglakad? Ilang berdeng prutas ang natitira? Isa. Ate yon, baby ka pa. Hindi, nahihiya pa rin siya. Inaatake ang masasamang espiritu. Ito ay hindi isang espiritu ng isang ulo. Takbo. Ang bagay na ito ay mas matigas kaysa sa platform. Tapos na tayo para. Tapos na tayo para. Anong ginagawa mo? Mamamatay na siya. Ha 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 ha. Tapos na kami. Ito ang aking kabiguan. Nag-aaway pa kayo. Ikaw ay pinakain. Kanoy at ano iyon? Spani mo lang gumagawa. Hindi kalokohan. Ay ginawang pagsukat. Sino ang maglalagay ng isang bagay sa eksperimento? Nahanap ko ang... Sino? Basahin. Ano pa? Dapat siya. Tulong. Nakulong si Kuya Lu. Ang ganti ay narito. Kamao ng espada ng King Mu. Teng Yinghan. Shenghan. May mukha ka pa para tawagin siya. Iligtas sila. Shenghan, nakikiusap ako sa iyo. Lu Cheng. Marunong ka rin magmakaawa. Master. Baliw ka talaga. Juping, huwag kang tumayo dyan. Halika at tumulong. Kinglan Formation, huwag. Huwag mo akong tingnan, hilahin mo. Shenghan. Nakahawak ako ng kalahating kandila. Sapat na. Bakit ka pa pumunta dun? 2 tao lang ang kaya ni Teng Suo. Haharangin ko. May lason. Ang malamig na liwanag. Magsindi ng apoy. Hindi nasira ng ahas ang bahay. Wala sa noo ang kahinaan ng Black Forest Beast. Malamig na liwanag. Ang susi. Saktan siya, hindi saktan. Makinig sa kanya. Isara ang buhol. Zhao Yuan. Salamat Kuya Zhao. Salamat Shenghan. Hindi salamat sa akin. Shenghan, bilisan mo. Lu Cheng, mauna ang huling 2 tao. Ako si Duan Hao. Nagpapanggap ka bilang isang bayani. Bilisan mo. Ibang tao ang lumaban para sa akin. Sa pagkakataong ito, tinalo ko ang isa't isa. Saka huwag kang mamatay dito. Asul na bundok. Malamig na liwanag. Zhao Shenhe. Giant Chun. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Paikot-ikot. Dong Wang. Shenghan. Hindi ka makakapigil. Hindi mapigilan. Ngunit maaari siyang linlangin. Yun Zaiwei. Iligtas mo ako. Bukas. May paraan pa. Pumunta sa kagubatan. Paano mo malalaman? Magkasama. Magkasama. Malamig na liwanag. King Mu Giant Chun. Protektahan si Feng Chun. Retreat.
Nasa anino pa rin kayong dalawa ha? Naghabulan pa sila. Zhao Yuan, putulin ang tamang bato. Zhao Yuan. Utang ko talaga sa'yo. Buhay ako. Buhay ako. Bakit ako iligtas? Hindi kita nililigtas. Iniligtas ko ang mga disipulo ng Suan Xiaosek. Kaya hindi ako ikaw. Baliw. Bakit nakatayo kayong lahat? Hindi makalakad ang marunong maglakad. Hindi ako bata. Ako ay isang bata. Ako ay isang bata. Ako ay isang bata. Ako ay isang bata. Sinabi ni Shen Han na pumunta sa kagubatan. Pagkatapos ay sumunod sa kanya. Shen Han, may nagturo na gumamit ka ng masama. Zuping, sabi mo. Zuping, mag-isip ng mabuti. Lu Cheng, maglakas loob kang magbanta sa mga tao. Matanda, sabi ko. Hindi gumamit ng masama si Shen Han. Iniligtas niya ako. Iniligtas din niya ang mga alagad sa bangin. Hinanap ko. Ang powder bag ay mula sa pangsi shop ng pamilya Lu. Lu Cheng, 3 buwang nakakulong. Lu family pangsi, imbestigahan. Muling imbestigahan ang krimen. Kuya Shen. Kuya Shen. Kuya Shen. Shen Han. Kakayanin mo ito sa buhay na ito. Bata, ang kagubatan ay simula pa lamang. Ang kagubatan ay simula pa lamang. Shen Han, makinig ka sa akin. Kung makilala mo si Lu Cheng, aaminin mo ang pagkatalo. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ikaw ay naghihintay na matalo. Naghihintay para sa digmaan. Ang panulat ay hindi maaaring gumamit ng mga panlabas na bagay. Walang espiritual na kapangyarihan sa loob. Shen Han, mayroon pa ring mga natakot kay Lu Cheng. At ako. May mga tao sa kagubatan na nailigtas mo. At lahat ng mga sinabi na hindi ka karapat-dapat. Alam ko. Shen Han. Ikaw ay nasiyahan. Ano? 1 taon? Hindi lang ngayon ang hinihintay mo. Naghihintay na talunin ako ng publiko. Hinihintay na lumuhod ako sa harap mo. Lu Cheng. Lagi mong iniisip na nagsasanay ako. Para kamuhian ka. Di ba? Hindi. Para saan yan? Para sa tatay ko, hindi mo na kailangan pang lumuhod. Para sa sakit ng nanay ko. Kayang-kaya mong bumili ng gamot. Para sa kapakanan ng mga alagad na binubuli. May naglakas loob na magsalita para sa kanila. Para sa isang tulad mo, nakatapak sa kamay ng isang tao. Isipin muna ang mga patakaran. Hindi ko ginustong lumuhod ka. Itigil ang pagpapanggap. 1 taon kang nagpapanggap. 1 taon kang nagtitiis. Ngayon ay mayroon kang pagkakataon. Ang lakas ng loob mong sabihin na ayaw mo akong tapakan. Tumahimik ka. Ang pangatlong bagay ay, ang gabi ay parang bagyo. Lu Cheng. Shen Han. Di ba sabi mo gusto mong tumayo sa papel? Ang papel na kinatatayuan ng sinaunang digmaan. Hindi mapigilan ang natural spring. Shen Han. Ito na ang hinihintay mo ng 1 taon. Ang ika-4 na bagay ay, ang kulog ng tagsibol. Ang ika-5 bagay ay, ang dragon ay nasa himpapawid. Si Senior Yu, hindi siya makatagal. Makakapit siya. Makakapit siya. Kaya niyang kumapit. Muntik na siyang malaglag, hindi niya sinindihan ang lampara. Isa ka lang buto na ni hindi masisindi ng timbangan. Ang lakas ng loob mong ipikit ang iyong mga mata. Shen Han, sinisiraan mo ba ako? Kapatid, ang iyong kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa, maaari lamang gamitin para sa isang hininga. Sapat na ang isang hininga. Hindi sapat ang isang hininga para manalo. Sapat na para tumayo ako. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi ito spell. Ito ang soul lamp. Ang lampara na nagligtas sa iyo. Naglalaro ka. Ang ika-6 na bagay ay, nakabaon ang 10,000 mata. Nasira ang kaluluwa ng kaluluwa. Ang huwad na anyo ng King Mu Sword. Hindi gumagalaw sa gintong liwanag. Ang unang bagay ay, ang lampara ng kaluluwa. Paano mo makikita sa pamamagitan nito?
Hindi ako naniniwala. Ang ikapitong bagay ay ang Kuro's Word. Ito ay napakalakas. Isang espada ang pumutol sa landas, isang espada ang Hindi daw siya pumutol sa makakita ganting sa atake. pamamagitan ng Kuro's Word. Espada lang ang kaya niyang gamitin. Ang pangalawang bagay ay ang Kuro's Word. Ang iyong espada. Hindi natatalo sa galaw. Tinatalo ito ng takot na matalo. Takot akong matalo. Shenhan, natatakot ako sa iyo. Tumigil, huminto. Ang pinakamahalagang bagay sa Kuro's Word ay ang katawan ng katawan. Baliw siya, sinusubukan niyang putulin ang stage. Huwag kang gumalaw. Ikaw bata, umatras ka. Hindi. Hindi mo matiis ang siyam na mata. Pagkatapos ay tandaan ang sandaling ito. Hindi ito ang iyong kapangyarihan. Ito ang isang lampara na nagligtas sa iyo mula sa isa na hindi lumuhod 3,000 taon na ang nakakaraan. Hindi pwede. Anong klaseng magic ito? Ang lampara ng kaluluwa. Ang pangatlong bagay ay ang lampara na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Ang ikaapat na bagay ay ang hiwa ng sanga. Darating ang araw. Pupunta ako sa isang lugar kung saan hindi mo mahulaan. Pupunta ako sa isang lugar kung saan hindi mo mahulaan. Pupunta ako sa isang lugar kung saan hindi mo mahulaan. Bakit hindi mo ako saksakin? Ang Zongmen Dabi ay hindi labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi kita mapapatawad sa pagtulak mo sa akin sa malamig na bangin. Hindi ko makakalimutan na tinapakan mo ang kamay ko. Sinasabi na ang mortal na katawan ay nararapat lamang na yumuko. Ngunit hindi ako mabubuhay tulad mo. Shenhan. Natalo ako. Bakit ayaw mo akong lumuhod? Dahil ang pagluhod ay hindi magiging mas matuwid ang aking ama. Lihim na inilipat ni Lucheng ang mga disipulo ng bundok upang isara ang Faikuan Liwing Formation. Nahulog si Shenhan sa malamig na kailaliman. Na-disqualify ang kandidato sa loob ng gate. Ipinadala sa Jello Peak sa loob ng 3 taon. Error 500, server error. 1,500, that's an error. There was an error. Shenhan, please try again later. That's all you know. Akala ko talaga. Ang mortal na katawan ay hindi dapat yumuko. Hindi ko alam. Pagkatapos ay pumunta sa Jello Peak at mag-isip ng dahan-dahan. Pasensya na po. Isang salitang paumanhin lang ay sapat na. Zhao Yuan. Bakit hindi ka gumamit ng mas malupit na espada ngayon? Ayaw mo siyang masaktan. Gusto ko siyang magising. Shenhan, alam mo ba kung ano ang iyong pinakakahilahilak mo talaga? Nagdusa ka. Pero ayaw mong ibalik sa iba ang sakit. Malamig na kalaliman. Bata. Mabibiyak ang selyo. Error 500, server error. 1,500 ng malamig na kalaliman. There was an error. Siya sa atin mo ang malamig na bangin, sasamahan later. That's all you know. Shenhan. Nanalo ka sa malaking panulat. Para ibalik itong sirang papel. Ang katotohanan ng malamig na kailaliman ay nasa loob. Matutulungan ka ba ng katotohanan na magsanay? Pwede. Si senior yun, baliw ka rin. Kung ang pagsasanay ay para lamang sa pagpapalakas, nang hindi nagtatanong ng tama o mali. Ano ang pagkakaiba sa bago ang paglalakbay? Mag-aral kayo ng husto, hindi ko kayang lumaban. Shenhan, nahanap ko na. 3,000 taon na ang nakalilipas, nabasag ang malamig na kalaliman. Ang pinuno ng unang klase. Pinangunahan ang mababang antas ng mga alagad na bantayan. Pagkatapos ng digmaan, tinakpan ng mataas na antas na angkan ang pagkakamali. Si Wookie ay naging Diablo. Ang pamana ng malamig na kalaliman ay tinatakan na. Ano ang mali? Yun ang Guardian. Anong ibig mong sabihin? Ninuno ko. Hindi ang kriminal. Sila ay mga tagapag-alaga. Ang batang babae niyon. Senior sa sinaunang lampara. Ang iyong pamilyang yun ay may tagapag-alaga na tinatawag na yun. Siya ang tagapag-alaga ng West Town, nasira ang bandila. Ginamit niya ang kanyang balikat para patunayan ito sa wakas. Paano siya mamaya? Hindi nag-iwan ng pangalan. Pagkatapos ay itatago ko ito para sa kanya. Itatago ko rin ito para sa kanila. Anong ginagawa mo? Kuya, dadaan lang ako. Itong lumang party. Hindi dapat nakikita mo. Bakit? Dahil mayayanig ang pundasyon ng angkan.
Kung ang pundasyon ng angkan ay nasa kasinungalingan, sasagot ako sooner or later. Ang lakas ng loob mo. Kahit gusto mo siyang guluhin. Isa lang tanong ko. Kung ang ninuno ng pamilya yon ay nagbantay sa malamig na kalaliman, bakit nagdusa ang mga inapo sa loob ng 3,000 taon? Tinuruan ako simula bata pa ako. Huwag magtanong tungkol sa malamig na kalaliman. Huwag imbestigahan ang mga lumang bagay. Lagi kong iniisip na ang mga ninuno ay may kasalanan. Pero paano kung wala silang kasalanan? Ang katotohanan ay maaaring hindi magligtas ng mga tao. Siguradong makakasakit ng tao ang kasinungalingan. Minsan ay inutusan ako ng walang drum na uguang. Hindi ko gusto ang lahat ng mga tambol sa hinaharap. Mag-utos din ng isang salita. Ayokong bantayan ang mga inapo ng totoong tao. Hindi man lang ako naglakas loob na banggitin ang mga pangalan ng mga ninuno. Magpatuloy sa pag-imbestiga. Makakasakit ka ng maraming tao. Alam ko. Alam mo at nag-imbestiga ka pa. Dahil may humarang sa daan. Kailangang may maghukay nito. Master. Kung talagang may krimen sa kalsadang ito, handa akong mag-imbestiga. Kung may mali sa kalsadang ito, handa akong ikot ang kaso. Masyado ka pang bata. Bata para magkaroon ng lakas na magbago. Bata para maglakas loob na magtanong kung bakit. Ang malamig na ibis na katotohanan. Mas kasangkot kaysa sa iyong iniisip. Kung isang araw walang tao. Desyen, kung isang araw walang nagbabantay sa'yo. Huwag magsisi. Pagkatapos ay matututo akong protektahan ang aking sarili. Hindi. Pinoprotektahan namin ang isa't isa. Isang gabi kang nagbabantay. Natatakot kang mamatay. Takot lang na mamatay siya. Tama, si Shenhan ay hindi maaaring mamatay. Lahat ay natatakot. Salamat po. No need, I will talk about it bago basagin ang salamin. Bakit? Ikaw ay isang tao. Shenhan, maglakas loob kang kolektahin ang lupa. Tumahimik ka. Ang paaralan ay hindi nang ngolekta ng lupa. Ituro mo ang mga patakaran. Ano ang silbi ng tao? Kapaki-pakinabang. Anong sabi mo? Ang aking ama ay pumirma ng isang sulat noong nakaraang taon. Gusto kong basahin ang text. Tutulungan ko siyang makakita ng malinaw. Lilipad ka ba? Mayroon akong espiritual na ugat. Tinatanong kita kung kaya mo bang lumipad. Bakit mo siya tinatawanan? Ako ay isang magsasaka. Ano ang unang tuntunin ng paglilinang? Ang paglilinang ay walang espiritual na ugat. Anong ginagawa mo? Magpadala ng libro. Magpapadala rin ng mga libro si Young Master Lu sa mga mortal. Hindi ko alam noon, ngayon gusto kong matuto. May mga tuntunin ang Hall of Cultivation. Ikaw ang unang magsabi. Humingi ng tawad sa mga bata bago pumasok sa pinto. Kung hindi mo kaya, maaari kang pumunta. Ang pangalan ko ay Lu Cheng, dati akong umaasa sa talento Nagbaba at ako ng tingin sa mga tao at nanakit ng mga tao. Hindi ako nandito ngayon para maging guro. Nandito ako para matutong maging tao muli. Bulin mo ba kami in the future? Hindi. Paano naman ang iba? Tinuruan kitang magsulat ng matibay na papel. Ito ay kapaki-pakinabang pa rin. Ang paglilinang ay hindi maaaring gawin sa pito. Shen. Kung di hamak na mas magaling ang taong nang buli sa atin. Magbigay ng ebidensya. Hanapin ang abogado. Hanapin mo ako kahit na hindi ko kayang lumaban ng sobrang lakas. Pero malakas ang boses ko, tutulungan kitang tumawag ng mga tao. Shenhan, Yun Zaiwei. Gusto mo talagang mag-aksaya ng oras sa mga mortal na ito. Hindi sila nasasayang. Sila ay mga tao mula sa bundok ng tribong Suanxiao. Malupit ang daan. Hindi lahat pwedeng pumunta. Kaya hindi ako nagsisinungaling sa kanila na lahat ay pwedeng maging diwata. Sinasabi ko lang sa kanila. Kahit hindi ka maging diwata, hindi ka dapat tinatapakan ng magsasaka. Itinuro mo sa akin na ang pagbuo ay para sa kamay. Kung ang formasyon ay para lamang sa tarangkahan ng bundok, hindi para sa mga tao sa ibaba ng bundok. Kumpleto na ba ang formation na ito? Ginoong Lu, nagawa mo na ba ito dati? Nagawa ko na. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Hindi nakakatakot magkamali. Ang nakakatakot ay walang nangahas na sabihin ito. Kaya tandaan mo sa hinaharap. Ang mga patakaran ay hindi ang lubid ng mahihina. Maaari rin itong maging kalasag ng mahihina. Ang cultivation hall ay hindi lamang sa iyo. Sa'yo din yan. Tapos ituturo ko yung formation. Buksan ang tarangkahan ng bundok at bawiin ang mga mortal. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Ang pagbuo ng gate ng bundok ay maaari lamang maprotektahan. Hindi kayang protektahan ang lahat ng mortal. Sino ang pinoprotektahan mo noong itinatag ng tribong Suanxiao? Ang 13 pagbuo ng bundok bawat taon. Ang pagkain, kahoy at gamot. Ang 13 pagbuo ng bundok ay para sa angkan. Ang kanilang mga magulang ang gumawa ng daan para sa angkan. Kadalasan ng tribong Suanxiao ay pinapakain nila. Ngunit hindi nila sila mapoprotektahan kapag dumating ang sakuna. Huwag kunin ang malaki. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa malaki. Ito ang account. Namarkahan ko na ang 13 formation withdrawal route. Ang lumang kagubatan ay maaaring konektado sa West Mountain. Ang cultivation hall ay nagsasanay bawat buwan sa loob ng 3 taon. Bawat na yon sa ilalim ng bundok ay may nakaukit na mapa ng daan. Handa ka na.
Hindi lahat ay iniisip lamang ang tungkol sa kalamidad. Mangyaring buksan ang gate ng bundok. Pananagutan ko ito. Shenhan, bantayan mo ang front gate. Yun Wei, bantayan mo ang kanlurang gate. Lu Cheng. Binabantayan ko ang east gate. Ginaya ko ang 3-year rule. Gusto kong subukan ngayon. Maaari bang protektahan ang panuntunan ng clan ang mga tao? Magbubukas ba ang tarangkahan ng bundok? Wala bang pakialam sa atin ang magsasaka? Magbubukas ito. Sinabi ni Ishen na dapat protektahan ang tribo ng Xuanxiao ang mga tao. Sundin ang liwanag. Nakita ni Yun ang liwanag. Ishen, pwede ba natin silang pigilan? Kahit na hindi mo sila mapigilan, kailangan mo silang pigilan. Natatakot ako. Natatakot din ako. Hindi masama ang matakot. Ang natatakot na maiwan ay ang magsasaka. Wei. Nandito ako. Maaari bang humawak ang West Gate? Hindi ka atras. Hindi ako nahulog. Lu Cheng. Kung hindi mo kayang hawakan, sumigaw ka. May pakialam ako sa'yo. Huwag kang mamatay. May utang ka pa kay Shenhan ng totoong sagot. Tapos hindi ako pwedeng mamatay. Xiao Yuan, tapos ka na ba? May isang huling batch pa. Bibigyan kita ng kalahating kahon. Hindi sapat ang kalahating kahon. Bibigyan kita ng isang kahon. Kaya mo bang hawakan? Hindi ko mahawakan. Hindi ko mahawakan. Bukas ang pinto. Hindi nila kami iniwan. Tapos na ako. Pagbubuo. Pagbuo ng West Gate. Pagbuo ng Silangang Gate. Pagbubuo. Yuan Xiao Sect. Pagbubuo. Huwag lumuhod. Walang kamatayang Shen, fair yun. Iniligtas mo kami. Tama para kay Yuan Xiao na protektahan ka. Tandaan sa hinaharap. Hanapin ang liwanag kapag nakatagpo ka ng kadiliman. Fan Xiutang. Master Shenhan. Futangtang, Yun Wei. Ang sinaunang. Maaaring itanong ang sinaunang. Ang una ay hindi tinatanong. Buksan ang bulwagan. Sindihan ang parol. Shenhan, Yun Wei. Buksan mo si Fan Xiutang. Masusumpa ka. Ang sumusunod sa kaaway ay pipilitin ang paglilinang. Mag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan. Isa kang Zujitsu Shai. Hindi ka karapat-dapat na tumayo dito at magtanong. Hindi ako nagtatanong tungkol kay Zujitsu Shi ngayon. Dati akong alagad ng sirang damit. Bilang isang taong nagbabantay sa bundok. Sa tingin mo ba ay masamang tao ka? Gusto mong protektahan ang iyong sarili kapag dumating ang sakuna. Lixiao ng King Shai Town. Pagkatapos basahin ang libro ng Qi para sa ama, natutunan niya ang basic. Kapag ang mortal ay bumangon, ang walang kamatayang tarangkahan ay nasa panganib. Hindi ka natatakot sa mortal. Natatakot ka na kapag itinaas nila ang kanilang mga ulo. Hindi ka magiging mataas. May sasabihin ako. Isa kang mortal. Maglakas loob kang magbukas ng templo sa Wansong Hall. Tinuruan ako ni Shen na maging matatag at hindi lumuhod. Tinuruan ako ni Yun na magsalita ng mga katotohanan. Kung ito ay upang istorbo ang utos. Tapos gusto kong itanong sa mga ninuno. Mayroon bang anumang buhay sa iyong order? Ako rin ay nagpapatotoo. Ang dating ay isa na lamang na alagad ng Jello Peak. Pagtuturo ni Fan Xiutang. Ano ang gusto mong sabihin? Mamaya nagkamali ako. Ang sinaunang isa ay hindi karapat-dapat sa paglilinang. Dapat itong maging isang lampara upang protektahan ang mahina. Maaari ding tumestigo si Guguya ng Xuanxiao Sect. Minsan kong sinabi na ang sinaunang isa ay hindi kailanman papasok sa pangunahing base. Nagkamali ako. Minsan akong humarang sa pagsisiyasat sa lumang kaso. Naisip ko na ang lumang kaso ay maaaring panatilihing ligtas. Nagkamali din ako. Isang gabi sa Hanyuan. Nakita ko ang mga disipulo ng Fanxiu Hall na napanatili ang kaayusan. Nakita kong dinala ng mortal ang mga nasugatan sa bundok. Nakita kong ginamit ni Shenhan ang sinaunang para bantayan ang formasyon. Nakita ko si Yun Wei na nagliwanag sa daan. Nakita ko kung gaano karaming mga henyo ang nandito. Ito ay isang kalamidad. Ilang tao ang handang manatili. Guguya, ang iyong Xuanxiao Sect ay magiging kaaway ng One Sect. Hindi bilang isang kaaway. Gusto kong makita mo ang tunay na kalaban. Hanyuan practice, bakit ang bilis? May isang tao sa likod ng Hanyuan practice. Alam niya ang tunay na pinanggalingan ng iyong ina. Han, huwag kang lumapit sa akin. Ayokong madamay ka sa sabuatan na ito. Pupunta ka sa Hanyuan. Hahanapin ko ang nanay ko.
Hanyuan, bukas na. Ito ay bukas. 3,000 taon. Napatay na ang kandila. Papatayin ang lampara. Mundong ito. Sino pa ba ang makakapigil sa akin? Sino pa ba ang makakapigil sa akin? Ang kasamaan sa labas ng mundo. 3,000 years ago natalo ka ng unang tao. Ngayong araw. Maglakas loob kang pumasok sa ilog ng bundok. Ilog ng bundok. Tinatawag ka ring ilog ng bundok. 10,000 palaso ang bumalik sa puso. 9 na hurno ang sumunog sa kalangitan. Ang langit at ang lupa ay bilog. Ang tubig ay puno ng langit. 10,000 palaso ang bumalik sa puso. Ang mga pinuno ng sekta ay umaatake. Hindi niya mapigilan. Wala na ang espada. Retreat. Maging ang pinuno ay hindi makapigil. Ang mundong ito ay nasa mundo. 3,000 taon. Ito ay mahina sa antas na ito. Ang kasamaan sa labas ng mundo. Ang kasamaan sa labas ng mundo. Putik. Ako ito. Hindi karapat-dapat napigilan ako ng henyo. Putik. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Binigay ng nanay ko. Ibinigay ito ng aking ama. Sa pamamagitan mo ng matataas na bagay. Pinilit sa putikan. Hindi. Shenhan. Ang una. Ang kapangyarihan ng mga tao pagkatapos ng ulap. Upang maalis ang nyebe. Ngayong araw. Ang una. Cloud Deva 9 na beses. Ang una. Ulap. Iyong pormasyon. 3,000 taon na ang nakalipas. Ngayong araw. Hindi mapigilan. Kaya mo bang hawakan? Hindi mahawakan. Ngunit hindi ka maaaring lumiwanag. Hindi ko mahawakan ang siyam. Pagkatapos ay tulungan mo akong hawakan ang kalahati. Gusto niyan. Shenhan, sa tingin mo namumukod tangi ako. Para magmukhang maganda. Babantayan mo ang formation. Anak, mag-isip ka ng maayos. Ang ninefold Fengjian ay hindi isang ordinaryong pamamaraan. Ang unang fold ay ang kaluluwa ng kaluluwa. Ang pangalawang tiklop ay ang tunog ng tunog. Ang pangatlong tiklop ay ang bunga ng prutas. Kung pipilitin mo ang siyam na tiklop na gintong usok, Fangu, baka hindi mo mahawakan. Isang hininga. Sapat na ang isang hininga. Kung makakamatay ang isang hininga. Siyam. Mabuting bata. 3,000 taon na ang nakalipas. Nababaliw lang ako sa kanya. Ngayon, kung maglakas loob kang pumatay, papatayin kita. Ang Soul Lantern. Liwanag. Xiuzu Fengjian. Ang unang tiklop na kaluluwa. Cloud Deva 9 na beses. Ang pangalawang tiklop ay ang ilog ng bundok. Kayo po. Ang pangalawang fold ay pinagmulan. Pagbabawal. Impyerno. Ano ito? Hindi kayang patayin ang anino. Si Shadow ang gumagawa ng text. Death Mundo. Huwag patayin. Bilang pelikula. Ang pangatlong tiklop. Gustong-gusto ni Lina makita kaya? Hindi pa ako nakaabot sa huling yugto. Tamang-tama, ira mo ito.
Shpen, hayaan mo lang akong ipakita sa iyo ang ibang side ko. O Derek, ang ganda ng salamin. Diyos ko. Fangu, ano ang iyong kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng Nini ay ang tunay na kamay ng mundo. Fangu, sa tingin mo kaya mo akong patayin gamit ang kandila ng kandila? Hindi ako tao. Hindi ako kayang patayin ang batas ng mundo. Kung gayon hindi mo kailangan ang batas ng mundo. Sa aking buhay, kasama ang kaluluwa ng kandila. Sa dugo ng 3,000 taon ng pinuno ng Cloud Clan. Senior, nakita mo na ba? Ang lampara ng Fangu ay maaari ding lumiwanag. Ang siyam na paa na mortal na mundo, ang mundo ng Chino. Ang liwanag ng Fangu, ang siyam na paa na mortal na mundo. Ang kandila. 3,000 taon na ang nakalilipas, tinanong mo ako kung sino ang maaaring magsindi ng lampara. Ngayon, nakita mo na ba ito ng malinaw? Patayin! Shenhan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang Nin Eye of Cloud Dise, ang Nin Eye, ang magiging kapalaran mo. Kayo, mga langgam, ang lakas ng loob na putulin ang ulo ko. Ang mga langgam ay may mga buto, maaari ring patayin ni Fangu ang bathala. Ang lampara na ito ay para sa mga taong namatay sa hanyuan 3,000 taon na ang nakakaraan. Hindi nasira ang hukbo ng kalaban. Para sa dugo ng ulap na langit, para sa alak na kawayan. At para sa lahat ng mga tao na tinapakan ng kapalaran sa putik. Ngunit gusto pa ring tumayo. Sirain ang putik. Tandaan, ang pumatay sa iyo ay hindi isang henyo. Ngunit Fangu. Tapos na ba? Tapos na. Malapit nang magsara ang crack. Shenhan, katatapos mo lang sa laban na ito, saan ka pupunta? Nandoon pa rin ang nanay ko. Iyan ang labas ng mundo. Kaya ano? Hindi mo kailangang sumama sa akin. Maaari mong mahanap ang paraan sa iyong sarili. Ito ay magiging mapanganib. Shenhan, nakalimutan mo na ba? Hindi ako kailanman natakot sa panganib. Papasok sa mundo ang nagsindi ng lampara. Hintayin mo ako.